Iniharap na ni Manila Mayor Alfredo Lim kanina ang dalawang pulis pati isang opisyal ng barangay. Kabilang umano sila sa mga nanloob sa isang bahay sa Santa Ana, Maynila, kamakailan. Itinanggi naman ng mga sospek ang paratang. Iginigiit nila na napagkamalan lang sila. Si John Consulta, naka-alerto 24. Ramdam pa rin hanggang ngayon ng pamilya Bagi ang matinding takot matapos umanong mabiktima ng pang-hold up ng 3 pulis Maynila. Ayon sa isa sa biktimang sipa, pasado alas 8 ng gabi nitong Mayo 30, habang nagpapahinga sa loob ng bahay ng kanyang anak sa Santa Ana, Maynila, pumasok ang 4 na lalaki sa kanilang bahay. May hinahanap daw na isang tao. Pero ilang saglit lang, tinutukan na sila ng baril at pinadapa raw sa sahig. Huwag kang maingay, dumapa ka, babadilin kita, papatayin kita, gano'n. Nakatutok yung baril sa ulo? Dito. Dito. Sa bato? Oo. Tinutukan din ng baril sa ulo ang 13 taong gulang na anak na babae at sa pilitang kinuha ang iPad. May humabol sa kanya, meron nang nag-poke ng sa kanya, ng baril. Sabi, dumapa ka, huwag kang tatayo, huwag kang titingin. Babarilin kita, papatayin kita, maganda ka pa naman. Pilit daw silang ipinasok sa loob ng CR at nilakasan ang TV para di marinig sa labas ang nangyayari sa loob ng bahay. Wala raw pinatawad ang mga sospek. Bukod sa pera, relos at mga alahas, pati diaper, tsokolate, damit at laman ng refrigerator, tinangay. Ang asong shih tzu ng pamilya at pendant na may abo ng namatay na anak ng pamilya, di rin nakaligtas. Kami lahat, everybody who was here in the house that night, hindi kami talaga nakakatulog. Yung flashbacks, a lot of flashbacks. Traumatized pa rin po yung mga apo nila? Yes. As a matter of fact, they're undergoing psychiatric treatment at UPPGH. Kanina, ipinresenta ni Manila Mayor Fred Lim ang 2 pulis Maynila at isang barangay executive officer na suspect sa 3 million peso robbery. Kinilala sila ng mga biktima na sina PO1 Robert Cruz, PO3 Morris Malindog ng MPD Station 6 at Barangay Official Regente Osalia ng Santa Ana. Yung mga ganitong klaseng mga pulis, kahit isang segundo, hindi dapat manatili sa Manila Police Department. O sila nagsasabog ng putik sa uniforme ng mga matitino at mga mababait na pulis. Pero depensa ng mga sospek, mistaken identity lamang ang nangyari. Patunay raw dito ang nakablatter na pag-responde nila sa isang tawag sa kanilang istasyon sa mismong oras na ginawa ang krimen. Dispatch po ako ni Sergeant Meneses sa riot. Nakadispatch po ako, nakablatter po ako. Tiniyak naman ng Manila Police District na gagawin nilang lahat para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa mga biktima. Hindi po kukonsintihin yung anumang anomalies or illegal activities na may involve ang isang pulis Maynila. Pinailan na po natin sila ng kasong robbery in band at kapag po napatunayan na sila po ay nagkasala, ang grave misconduct po ang pwede pong maging parusa sa kanila ay matanggal po sila or ma-dismiss sa serbisyo. Sabi ng National Police Commission, kasalukuyan ding may kinakaharap na kaso si PO3 Malindog kaugnay sa isang insidente ng pananakit. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Hawak na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang waiver ni dating Chief Justice Renato Corona na nagpapahintulot na buksan ang kanyang mga bank account. Base naman sa talaan ng GMA News, 4 na sa 23 senador ang pumirma na rin ng waiver. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Malaki raw ang maitutulong ng waiver ni dating Chief Justice Renato Corona para makumpleto ang investigasyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Bukod sa dating Chief Justice, kasama rin sa iniimbestigahan ng BIR ang asawa nitong si Cristina, anak na si Carla Corona Castillo at asawa nito. Pero tumanggi ang BIR na magbigay ng detalye tungkol dito. Kung may pagkukulang, magkano, tapos kung will it merit filing of any cases, we have to be able to conclude the case one way or the other. Are you nearing the conclusion or matagal? All of that are confidential information. Hanggang ngayon, hinihintay pa rin daw ng BIR ang sagot ng pamilya Corona. We understand that there was an impeachment proceeding. Siyempre, the person is paying attention to his impeachment proceeding, so we were not very strict about those time periods. But now that it has concluded, we expect that the people will already pay attention to
the requirement of the Bureau of Internal Revenue. Matapos pumirma ni Corona ng waiver na nagbibigay ng pahintulot na silipin ang mga bank accounts niya, nagsunuran na rin ang ilang mambabatas. Pinakahuli ngayon si Senador Gringo Honasan. Si Senador Coco Pimentel daw maglalabas rin ng waiver sa mga susunod na araw. I would rather be redundant and err on the side of prudence than sabihin ng taong bayan na naglagay sa akin dito sa Senado, may tinatago. Ayaw natin ng ganong perception. Waiver ba? Actually, iniisip ko nga is, kaysa sa nagre-request pa tayo ng mga waiver, I will even go beyond that signing a waiver. I will eliminate that legal provision which requires us to ask for a waiver. Tanggalin na yan. As long as when you enter the government, automatic na yung entry mo sa government, waiver na rin. Wala pa mang nominasyon sa Judicial and Bar Council para kay Henares sa mga pagpipilian bilang susunod na Chief Justice, pero ngayon pa lang umani na ito ng batikos. Bukod kasi sa pinamumunuan nito ang BIR na nag-iimbestiga ngayon kay Corona, isa rin si Henares sa tumestigo sa impeachment trial laban kay Corona. Sa ngayon, hindi pa raw ito na pag-iisipan ni Henares, pero bukas daw ang pinto niya para rito. Yung pag-testify ko ho sa impeachment proceeding at pag-iimbestiga ho kay Chief Justice Corona, trabaho ko yun eh. Diba? Yun kailangan kong gawin. No? Ngayon, kung dahil yun ang ginawa ko at yun naman ho ang tama, so kung dahil ginagawa mo trabaho mo o ginagawa mo ng tama, yun yung magiging disqualification, wala ho kung I don't mind being disqualified for as long as I am doing my job. Si Justice Secretary Laila De Lima naman na nabanggit din, wala raw interes sa pwesto. Sa London, sinabi ng Pangulong Aquino na mas gusto nitong manatiling Vice Chair ng Judicial and Bar Council si De Lima. But right now, personally, I'm not interested. I just don't want to preempt. Yung mga nagko-comment na kaagad ngayon, mga nagbabatikos na kaagad ngayon, nakakabasa na ako ng mga ilang columns na medyo masakit. I think they should hold their horses. Nag-uumpisa ng tumanggap ang JBC ng nominations at applicants. Ayon sa miyembro ng JBC na si Attorney Jose Mejia, may natanggap na silang nominasyon para kina Attorney Katrina Legarda, Solicitor General Francis Hardeleza at dating Ateneo Law Dean Attorney Cesar Villanueva bilang susunod na mga Chief Justice. Lia Manialak del Castillo, nakatutok, 24 oras. Nasa Amerika na si Pangulong Noynoy Aquino. Tapos na ang kanyang pagbisita sa Inglaterra o United Kingdom. At bago siya tumulak pa Amerika, nakipagpulong ang Pangulo sa ilang opisyal ng Britanya o ng United Kingdom, kabilang sa kanyang nakaharap ang anak ni Queen Elizabeth II na si Prince Andrew. Nakatutok si Joseph Moro. Sinalubong mismo ni His Royal Highness Prince Andrew, the Duke of York, anak ni Queen Elizabeth II, si Pangulong Noynoy Aquino sa Buckingham Palace. Nasa kalagitnaan kasi ng pagdiriwang reyna ng kanyang ika-60 na taon sa trono, kaya hindi siya ang nakaharap sa Pangulo. Pagkatapos ng konting kumustahan, dumiretso sa Billiards Hall ng Buckingham Palace si Pangulong Aquino at si Prince Andrew. Tinanong ni Prince Andrew kung saan papupunta ang Pangulo pagkatapos ng kanyang official visit dito sa London at sabi ng Pangulo ay sa Amerika. Dagdag pa ng Pangulo, gusto raw niya makabalik agad sa Pilipinas bago ang Independence Day natin sa June 12. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete. Bago tumulak ang Pangulo sa Amerika Miyerkules ng hapon dito, nakipagpulong muna siya kay British Prime Minister David Cameron sa official residence ni Cameron sa 10 Downing Street, ang katumbas ng Malacanang Palace. Ang pulong sa pagitan ni Pangulong Noynoy Aquino ni British Prime Minister David Cameron ay pagpapakita ng simbolikong pagpapaiting ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Britanya. Inimitahan ni Pangulong Aquino si British Prime Minister Cameron na bumisita sa Pilipinas. Sa briefing sa media bago siya umalis papuntang Amerika, sinabi ng Pangulo na tinanong ni Cameron ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. I think he was just listening primarily, not too many comments. Pero sabi ni Aquino, hindi naman raw tayo hihingi ng tulong sa Britanya ukol sa issue. The Chinese side would say, don't internationalize the incident. Let's talk about bilaterally. So we've demonstrated goodwill to each other already. Perhaps we can, for the meantime, not drum up international support for our cause. Sa parehong briefing, sinabi naman ng Pangulo na sa issue ng pagtatalaga ng bagong Supreme Court Chief Justice kapalit ang napatalsik na si Renato Corona ay hindi niya isinasantabi na kasali pa rin si Associate Justice Antonio Carpio sa posibleng pamilyan.
Sir, after si Justice Carpio, do you see anything wrong with him being the next Chief Justice? Again, can I comment when I get the list? Ang ilang mga senador na naging bahagi raw ng impeachment trial na kaalyado ng Pangulo na expired na ang term ay posibleng ma-appoint sa gabinete niya tulad na lamang ni Senador Kiko Pangilinan. Wala naman tayo co-coerce to accept any position. Makikipag-usap tayo. Kung meron silang advocacies na palagay nila mapagpaglingkuran sa pagkabilang sa ekotibo, open po tayo sa kanila. Sa mga oras na ito ay nasa Amerika na si Pangulong Aquino. June 8 sa Amerika ay nakaschedule siya makipagkita kay US President Barack Obama na nag-imbita sa kanya. Pagkatapos noon ay makikipagkita rin ng Pangulo kay American Idol runner-up na si Jessica Sanchez kasabay ng pagharap ng Pangulo sa Filipino community sa Amerika. Mula rito sa London, Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bukod sa pagganap sa kanyang first ever Kapuso Primetime series, excited din ang aktres na si Agot Isidro sa bago niyang real-life role. Ito ay ang pagiging isang foster mom. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa press launch kagabi ng pinakabagong primetime series ng GMA na One True Love, isang good news ang ibinalita ni Agot Isidro. Isang panibagong role daw ang kanyang tinanggap sa kanyang buhay at ito ay ang pagiging licensed foster mom. 18-month-old baby boy ang pansamantalang inaalagaan ngayon ni Agot mula sa isang orphanage. Nakakaaliw sa bahay pag meron palang bata kasi never ako nagkabata sa bahay, panay aso. The sound of a kid's laughter, yung gano'n nakakabuhay. Alam naman daw ni Agot na pansamantala lang ito at kahit anong oras ay pwedeng bawiin ang kanyang foster child. Pinag-iisipan na rin daw niya ang pag-aampon. So parang ito, slight paghahanda if ever I get into adoption, if I opt for adoption. At least medyo, alam ko na yan. Bukod sa pagiging foster mom, ay excited din si Agot sa kanyang kauna-unahang primetime series sa GMA, kung saan tampok ang love team nina Alden Richards at Luis de los Reyes. Meron silang chemistry. I see that nung plug. So, I think maganda yung tambalan. Sina Luis at Alden magkahalong tuwa, excitement at pressure ang nararamdaman ngayong pinagkatiwalaan sila ng GMA ng isang primetime show. Umaasa nga raw silang magugustuhan ng mga manunood ang madrama at nakakakilig na storya ng One True Love. Nakakatuwa po kasi kahit alam naman po natin na hindi po kami ni Luis in real life off-cam, sinusuportahan pa rin po kami ng mga manonood ng GMA. Kailangan din namin patunayan sa sarili namin mismo na kaya namin. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Mamaya tinaguri ang It Girl sa showbiz ngayon. Bumida sa cover ng isang fashion magazine sa pagbabalik yan ng Chika Minute. Susunod, Mami Dionisha Pacquiao, bumuti raw ang kalusugan sa tulong ng isang faith healer. Presyo ng sigarilyo at alak, higit sa doble ang itataas kapag nais na batas ang sale tax bill. Pagtakbo bilang senador, pinag-iisipan nga ba ni Governor Vilma Santos Recto? At ilang netizen pinagkatuwaan ang transit of Venus, pati patalastas ng isang brand ng damit. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.